Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mukhang tuwang-tuwa ang mga DDS ngayon. Bakit kaya? Mukhang mapapasayaw din kahit si Manong Chave. Sayaw now, iyak later. Aha! Come on! Alright, mga minamahal. Yes. Yeah. Eto, it's me again, Alicia ninyo. Pag-usapan natin. Eto nga pong nagbabagang balita. Sabi dito, the House Committee on Justice has voted 4611 the impeachment complaint versus President Marcos Jr. filed by Attorney Andre De Jesus is sufficient. Yan yung balita. Actually, meron pa tong balita dito sabi ng ABS-CBN News. Sabi dito, the House Committee on Justice with 35 affirmative votes, 9 negative votes, and 1 abstention declares the verified impeachment complaint filed by Liza Maza and other members of the progressive groups against President Ferdinand Marcos Jr. sufficient in form. So, wow! Nagsasaya sila mga minamahal kasi yung balita dito, tingnan ninyo, nakakuha sila ng affirmative votes. So ngayon, pag-usapan natin, dapat bang matuwa ang mga DDS dahil nakakuha sila ng sufficient vote sa form, sufficient informed vote. Laban nga po dito kay President Bongbong Marcos. Pakatandaan ninyo mga minamahal, magkaiba po ang sufficient informed sa sufficient in substance. Yung boto po nila sa sufficient inform, posible yon mga minamahal. Kasi, unang-unang tinitingnan lang naman dyan is, tamang perma at verification, sinunod ba ang house rule, kompleto ba ang attachment, tama ba ang format ng reklamo. So, kahit mahina mga minamahal ang akusasyon mo, basta kompleto ang papel, 'di ba? Yun po yung tinatawag na sufficient inform. So, pwede silang magkaroon ng botong ganong kalaki. 'Di ba? Oo, sabi nga dito ng Philippines Defense Forum, the House Committee on Justice has voted 4611 that the impeachment complaint versus President Marcos filed by Attorney Andre De Jesus is sufficient. Actually, medyo parang kulang kasi yung balita mga minamahal. Tandaan natin magkaiba po ang sufficient inform, 'di ba, na pinagbotohan dito po sa sufficient in substance. So, meron pa po tayong pagbobotohan dito. So, iba po yung sufficient inform sa sufficient in substance. And tiyak tayo na dyan sa sufficient in substance, mukhang wala pong boboto dyan. Oo. Or baka naman dyan palang iligwak ang impeachment complaint laban nga po kay President Bongbong Marcos. Ano nga ba ang sufficient in substance? Ang sufficient in substance is yung mga legal basis kung merong laman. So, tinitingnan kung may malinaw na aligasyon, may tinutukoy ba na paglabag sa ating konstitusyon sa batas, may facts ba kung totoo, 'di ba, na pwedeng magresulta ng impeachment. Tandaan niyo kahit hindi, kahit perfect ang format, kung ito ay haka-haka lang at kulang sa substance, pwede po yang ma-dismiss or ma-layout na insufficient, 'di ba? In substance. Kaya ito yung pinaka-importante diyan, mga minamahal. Dapat kumpleto yung dalawa, sufficient in form, in substance, 'di ba? Yan lang po yung dalawang move na pwede pong mag-move forward laban nga po dito kay President Bongbong Marcos laban sa kanyang impeachment, 'di ba? So,
Sa tingin ko, dito sa sufficient inform, matutuwa yung mga DDS kasi kala nila, yun na yun eh. Kala nila, finale na yun eh. Yung sufficient inform, mga minamahal, kapag nagreklamo ka lang, may permit verification, may petsa, may format, 'di ba, na hinihingi ng ng house rule, ukol dito sa batas, pwede na yun. Pasa ka na dun, mga minamahal. Walang technical defect doon. 'Di ba? Hindi pwede yung ibasura dahil tama naman yung pag-file mo ng papel. 'Di ba? Sinunod mo naman. So, hindi pwedeng i-dismiss yon. Ngayon, dito sa sufficient in substance, diyan magkakaalaman. Kasi titingnan kung meron bang malinaw na aligasyon. 'Di ba? Kung yung tinutukoy nilang posibleng paglabag ay doon talaga makikita sa mga inattach na paper. May mga facts, 'di ba, na pwedeng maging basehan ng impeachment. Kaso sa nakita nga natin, yung ipinail nilang impeachment na nagbabato daw itong si PBBM, mukhang malabo naman 'yun. Tapos yung pagbabasihan ninyo, yung sinabi lang ni Senator Amy Marcos, sabi, walang ganon, mga minamahal. So yung pagboto ng sufficient inform ay isa lang ang ibig sabihin niyan. Yes, panalo sila dyan, 'di ba? Pero hindi ibig sabihin na maiaakyat na yan sa House of Representatives or dito sa Kamara, 'di ba? So walang ganon. Mag-antay kayo. Tingnan natin ang magiging teleserye. Oo. May pasayaw-sayaw na yung ibang mga DDS, mga minamahal, 'di ba? Kala mo talagang eto na, rock and roll na. Dyan pa lang yan sa pinakamababang uri ng pagtalakay. Hindi pa tayo napupunta dito sa House of Representatives. Pag nandun na tayo sa House of Representatives, doon natin masasabi na yung impeachment na yan ay totoo. Na yung impeachment against kay President Bongbong Marcos ay may laban, may bitaw, may dating. Diba, mga minamahal? Diba? So ngayon, kahit pa maipasa yan or gawing budol, isa lang ibig sabihin yan. Ang tanong, makakapasa ba yan sa House of Representatives? Ang dami ba namang may gusto kay PBBM? Diba? Kaya kailangan ibalik itong si Martin Romualdez Oo, kailangan natin dyan si Martin kasi yung impeachment, mga minamahal, is a number games. Pero anyway, yan po ang little quick update natin ngayon. Kaya yung mga DDS, wag ba muna kayong magsaya? Oo, wag kayong magsasaya. Hindi pa tapos at hindi pa huli ang lahat. Oo, mayroon pa tayong tinatawag na exciting part. Diba? Alright, it's me again, Alicia ninyo. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan. Alright, yeah.